Isang ATM machine na walang katapusang naglalabas ng pera. Iyan ang tingin ni Renzo kay Isabel, ang asawang minaliit ni Loco at ninakawan ng dangal. Habang si Isabel ay nagpapakapagod sa Makati, si Renzo ay nagpapakasasa sa kama ng iba gamit ang pawis ng kanyang asawa. Pero sapat na ang 10 taon. Ang tupa ay magiging leyon at ang bawat sentimong ninakaw ay babayaran ng luha at kahihiyan. Sino ang matitira kapag gumuho na ang mundong binuo sa kasinungalingan? Hayaan mo na siya, babe. Isabel is smart in the boardroom pero sa bahay ATM ko lang siya. Basta't nandoon ang pangalan ko sa mga accounts niya, hindi tayo mauubusan ng panggastos. Ang boses na iyon ang boses ni Renzo, na dati ay nagpapatahan sa kanya sa gitna ng pagod, ngayon ay tila isang matalas na bubog na bumaon ng malalim sa pandinig ni Isabel. Nakatayo siya sa labas ng kanilang sariling silid, malamig ang pawis at nanginginig ang mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling relo, ang bunga ng 3 buwan niyang pagpupuyat para sa kanyang bonus sa kumpanya. Regalo sana niya ito para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang simbolo ng 10 taong pagtitiis, pagtatrabaho at pag-aalaga sa lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Marahang bumukas ang pinto, sapat na upang makita niya ang refleksyon sa salamin. Si Renzo, ang kanyang asawa, ay nakaupo sa gilid ng kama habang ang isang babaeng mas bata, si Danica, ay nakasandal sa kanyang balikat. Hinahaplos ni Renzo ang buhok nito, ang parehong kamay na kagabi lang ay humawak sa mukha ni Isabel at nangakong hindi siya iiwan. Pero paano kung malaman niya na ginamit mo na ang pangalan niya sa loan? Tanong ni Danica habang tumatawa ng mahinhin. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Renzo. Si Isabel, masyado siyang abala sa pag-akyat sa corporate ladder para mapansin ang mga pirma sa dokumento. At kahit malaman pa niya, hihingi lang ako ng tawad, iiyak ng kaunti, at papatawarin na naman ako niyan. She's too obsessed with the idea of a perfect family to let me go. Alam mo naman ang mga manansala takot sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Isabel. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot at mahirap hingahin. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok para manampal. Ang kanyang katawan ay naging tila isang estatwa ng yelo. Ang pelos na kahon sa kanyang kamay ay marahang nadulas. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng hallway. Nang walang ingay, ngunit sa kalooban ni Isabel ang tunog nito ay tila isang malakas na pagsabog na nagdurog sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang sariling kamangmangan. 10 taon. 10 taon niyang binuo ang karera ni Renzo, binayaran ang mga utang nito, at pinatira sa isang bahay na siya ang nagpundar. Akala niya ang pagmamahal ay pagsasakripisyo ng walang hanggan. Akala niya ang pagiging mabuting asawa ay ang pagpuno sa lahat ng pagkukulang ng kanyang kabiyak. Ngunit sa likod ng kanyang mga pagsisikap, isa lamang pala siyang makina, isang gamit na pinipiga hanggang sa mawalan ng laman. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay tila paghakbang sa mga matatalas na tinik. Pumasok siya sa banyo ng guest room at doon sa harap ng salamin ay tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang CFO ng isang malaking kumpanya sa Makati, ang babaeng kinatatakutan sa boardroom, ay ngayon ay isang anino na lamang ng pagkatalo. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata, ngunit ang sakit ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang balat. Biglang nanginginig ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang blazer. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito nang may nangangatog na boses. "Hello, is this Mrs. Isabel Manansala Villafuerte?" Tanong ng boses sa kabilang linya, pormal at malamig. "Yes, speaking," sagot niya, pilit na pinatatatag ang sarili. "Ma'am, tumatawag po kami mula sa legal department ng Rural Bank of Batangas. Nais lang po naming ipaalala na ang inyong ancestral house sa ilalim ng pangalan ni Mr. Francisco Manansala ay nakatakda na para sa foreclosure sa susunod na buwan dahil sa hindi pagbabayad ng loan kung saan ginamit ang inyong pirma bilang co-maker. Nagpadala na po kami ng notice sa inyong tirahan pero wala kaming natanggap na tugon." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabel. Ang bahay ng kanyang ama, ang tanging alaala na naiwan ng kanyang kabataan,
ang lugar kung saan tahimik na nagpapahinga ang kanyang amang may sakit. Anong loan on? Bulong niya, habang ang paningin niya ay unti-unting nagdidilim. Ang investment loan po na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, ma'am. Nilagdaan po ito 5 buwan na ang nakalilipas. Ibinaon ni Isabel ang kanyang kuko. Sa palad hanggang sa bumaon ito sa kanyang balat. 10 milyon, ang bahay ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay nangyayari habang si Renzo ay nasa kabilang kwarto tumatawa, kasama ang ibang babae. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang mawalan hindi lang ng dangal, kundi pati ang tanging proteksyon para sa kanyang pamilya. Ibinaba niya ang telepono at tumingin muli sa salamin. Ang kaninang nangangatog na mga labi ay dahan-dahang naging isang tuwid na linya. Ang lamig sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding desisyon. Hindi lang pera ang kinuha mo sa akin, Renzo. Bulong niya sa kanyang sarili, ang boses ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Kinuha mo ang huling piraso ng aking puso at sisiguraduhin kong iyan ang huling bagay na nanakawin mo sa buhay na ito. Sa labas narinig niya ang tawanan ni Renzo at Danica habang lumalabas ng kwarto. Hindi niya alam kung saan sila pupunta at sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang malaman. Dahil sa bawat segundo ng kanilang kaligayahan, isang pahina ng kanilang pagkawasak, ang sinisimulan niyang isulat. Ngunit ang tanong na nagpapaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa kawalan ay, paano niya babawiin ang isang bagay na matagal na niyang hinayaang mawala ang kanyang sarili? Anak, ang babae dapat marunong mag-adjust. Kung naghahanap si Renzo ng init sa ibang kandungan, baka dahil masyadong malamig ang trato mo sa kanya. Ang tinig ni Doña Perla ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ni Isabel. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, nagawa sa inukit na naraisang silya na si Isabel din ang bumili noong nakaraang Pasko. Sa paligid nila ang mansyon sa Batangas ay puno ng mga mamahaling dekorasyon, mga painting at mga antigong kagamitan na lahat ay galing sa pinaghirapang sahod ni Isabel sa Makati. Lumapit si Isabel at kinuha ang kulubot na kamay ng kanyang biyanan para magmano. Habang idinidikit niya ang kanyang noo sa likod ng palad ng matanda, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Isang panginginig na hindi nanggagaling sa takot, kundi sa isang naglalagablab na puot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng isang maskara ng pagkamasunurin. Mama, nalaman ko po ang tungkol sa bahay ni Papa. Mahinahong simula ni Isabel, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ginamit ni Renzo ang titulo para sa isang loan na hindi ko alam. Foreclosure na po ang bahay sa susunod na buwan. Humigop ng tsaa si Doña Perla, tila hindi natitinag sa balitang narinig. Isang maliit na sakripisyo lang iyon, Isabel. Alam mo namang kailangan ng asawa mo ng kapital para sa kanyang mga investment. Bilang asawa, tungkulin mong suportahan ang kanyang mga pangarap. Iyan ang tinatawag na hiya at utang na loob. Binigyan ka namin ng pangalan, tinanggap ka namin sa pamilyang Villafuerte, kaya huwag kang maging madamot. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang pangalang Villafuerte na ipinagmamalaki ng matanda ay isang hungkag na banga na siya mismo ang naglagay ng ginto para magmukhang mamahalin. Ang pangarap ni Renzo na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang pagpapakasasa sa karangyaan, habang ang amang may sakit ni Isabel ay nanganganib na mawalan ng matitirhan. Pero bahay iyon ni Papa Mama, doon siya nakatira, doon siya nagpapagamot. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot, tungkol ito sa katotohanang ninakawan ako ng sarili kong asawa. Ang boses ni Isabel ay naging matalim, tila isang hapit na kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Ninakawan. Nanlisik ang mga mata ni Doña Perla. Ang asawa ay hindi nagnanakaw sa kanyang asawa. Ang sa iyo ay sa kanya rin. Kung naging masunurin ka lang at hindi masyadong matapang sa trabaho mo, hindi siguro maghahanap ng ibang lambing si Renzo. Alam mo, Isabel, ang isang matalinong asawa ay marunong magbulag-bulagan para sa kapayapaan ng pamilya. Huwag kang gumawa ng ingay na ikakahiya nating lahat sa Batangas. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Isabel ang tunay na mukha ng pamilyang pinagsilbihan niya sa loob ng 10 taon. Hindi sila isang pamilya. Sila ay mga linta na nakakapit sa kanyang mga ugat, sinisimsim ang bawat patak ng kanyang buhay,
habang pilit siyang binabaon sa utang na loob na kailanman ay hindi niya naman utang. Tumayo si Isabel ng tuwid. Ang kanyang paningin ay lumingon sa malaking bintana kung saan tanaw ang mga taniman ng kape sa malayo. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking nagtrabaho ng marangal para lamang maibigay sa kanya ang edukasyong tinatamasa niya ngayon. Ang lalaking ngayon ay pinagtataksila ng mga taong pinakain niya. Kailangan ni Renzo ng 5 milyong piso pa para matapos ang gusali sa Batangas City. Patuloy ni Doña Perla tila wala nang pakialam sa nararamdaman ng manugang. Ibigay mo na iyon sa kanya ngayong linggo. Para na rin ito sa inyong kinabukasan. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Hindi sumagot si Isabel. Marahan niyang inayos ang kanyang bag at tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon hindi siya yumuko. Ang katahimikan ni Isabel ay hindi natanda ng pagsuko kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na delubyo. Lumabas siya ng mansyon habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw nagpinta ng kulay dugo sa kalangitan. Pagpasok niya sa loob ng kanyang sasakyan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang hininga. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong mensahe. Mula sa isang numerong hindi pa rin nakarehistro. Hindi lang bahay ang kinuha niya sa iyo. Tingnan mo ang mga papeles ng iyong insurance at ang mga shares mo sa kumpanya. Matagal ka na niyang ibinebenta, Isabel. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Sino ang taong ito at gaano pa kalalim ang hukay na hinukay ni Renzo para sa kanya? Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Villafuerte, isang katanungan ang bumabalot sa isipan ni Isabel. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala nang natitirang mahal kundi ang kanyang sarili? Ang kanyang utang na loob ay tapos na. Ngayon ang sisimulan niyang bayaran ay ang utang niya sa kanyang sariling dangal. Hindi lahat ng pirma ay nagbibigay ng buhay. Ang iba ay hatol ng kamatayan para sa sarili mong kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Isabel habang nakatitig siya sa mga dokumentong nakalatag sa mesa ni Attorney Amara Quinto. Gabi na at ang mga ilaw sa labas ng bintana ng opisina sa Makati ay tila mga bituin na walang ningning. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel. Si Amara, ang matalik na kaibigan ni Isabel noong kolehiyo, ay nakasuot pa rin ng kanyang formal na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang kanyang kliyente. Ang babaeng dati ay pinakamasayahin sa kanilang barkada, ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isabel, I've cross-checked everything. Simula ni Amara, ang boses ay mababa ngunit matatag. It's worse than we thought. Hindi lang ang bahay sa Batangas ang ginamit niya. Gumawa siya ng mga shell companies sa ilalim ng pangalan mo. Ang allowance na ibinibigay mo sa kanya buwan-buwan, ginamit niya iyon para punduhan ang mga peking negosyo na ito para makapag-apply ng mas malalaking loans. You are essentially paying for your own downfall. Humigpit ang pagkakahawak ni Isabel sa kanyang baso ng tubig. Naramdaman niya ang lamig ng kristal sa kanyang palad, isang kabaligtaran sa naglalagablab na galit sa kanyang dibdib. Paano niya nagawa iyon, Amara? I trusted him. I let him handle the personal papers dahil masyado akong pagod sa opisina. Akala ko iyon ang paraan ko para iparamdam sa kanya na kailangan ko pa rin siya kahit ako ang kumikita ng mas malaki. Bumuntong hinala si Amara at kinuha ang isang lumang folder mula sa ilalim ng tambak. Dahil alam niyang hindi ka magdududa, he used your love as a blindfold. Pero heto ang hindi niya alam, Isabel. Natatandaan mo ba ang kasunduang pinirmahan niyo 5 taon na ang nakalilipas? Noong bumili kayo ng unang kondo niyo, napakunot ang noo ni Isabel. Ang alam ko, isa lang iyong standard property agreement. Sinabi niya noon na para lang yon sa tax purposes. Iyon ang akala niya, sabi ni Amara, habang inilalabas ang isang dokumento na may mga pirma sa bawat pahina. Sa sobrang yabang ni Renzo noong panahong iyon, dahil akala niya ay magtatagumpay ang kanyang stock trading, pinirmahan niya ang isang post-nuptial agreement of absolute separation of property. He wanted to make sure na kung sakaling maging bilyonaryo siya, wala kang makukuha sa kanya. He was so arrogant, he didn't even read the fine print that says, all assets acquired, whether joint or individual, will remain with the person who has the verified source of income. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabel habang binabasa ang mga kataga sa papel. Ang dokumentong ginawa ni Renzo dahil sa kasakiman ay siya palang magiging kalasag ni Isabel ngayon.
Ang bawat sentimo na kinita niya, ang bawat ari-arian na nakapangalan sa kanya ay hindi kailanman naging pag-aari ni Renzo sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, bulong ni Isabel ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ibig sabihin, Isabel, lahat ng utang na kinuha niya gamit ang pangalan mo nang walang formal na pahintulot o sa pamamagitan ng pamemeke ng pirma ay maaari nating i-contest. At ang lahat ng tunay na ari-arian sa'yo, lahat iyon. He is essentially a squatter in your life, using your money illegally. Isang mabigat na pasanin ang tila naalis sa balikat ni Isabel, ngunit pinalitan ito ng isang panibagong misyon. Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling mensahe mula kay Renzo. Babe, don't forget the 5 milyon. Mama is expecting it for the Batangas project. Love you, isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Love you, Ton. Bulong niya sa hangin. Kung alam mo lang kung gaano kita mamahalin, pabalik Renzo. Ano ang plano natin? Tanong ni Amara, handa nang ilabas ang kanyang panulat para sa digmaan. Tumingin si Isabel sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na pinatigas ng apoy. Hahayaan ko siyang maniwala na nakuha na niya ang gusto niya. Hahayaan ko siyang magdiwang kasama ang kanyang ina at ang babae niya. Pero sa bawat hakbang na gagawin niya, sisiguraduhin kong unti-unti nating pinuputol ang mga tali na humahawak sa kanya. I want him to feel the ground crumble beneath his feet, just like what he did to my father's house. Ang tunog ng pluma ni Amara na sumusulat sa papel ay tila isang hatol na walang atrasan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ng opisina. Ang security guard ay pumasok, ang mukha ay balisa. Attorney Amara, Ma'am Isabel, may lalaki po sa labas, nagwawala po. Hinahanap kayo, Ma'am Isabel. Sinasabi niyang itinatago niyo raw ang asawa niya. Nagkatinginan sina Isabel at Amara. Ang kaba sa dibdib ni Isabel ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Sino siya, Tay? Tanong ni Isabel. Ayaw pong magbigay ng pangalan, ma'am, pero may dala po siyang mga dokumento at sinasabing siya raw ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng bahay niyo sa Batangas. Tila may tumusok na karayom sa puso ni Isabel. Ang lupang iyon ay pag-aari ng kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. Paano magkakaroon ng ibang may-ari? Anong lihim pa ang itinago ni Renzo na hindi pa nila natutuklasan? Mrs. Villafuerte, hindi mo na pag-aari ang lupang kinatatayuan ng bahay ng tatay mo. Binenta na iyon sa akin ng asawa mo 3 buwan na ang nakalilipas. Heto ang pirmadong deed of sale at ang special power of attorney na may lagda mo. Ang mga salitang iyon mula sa lalaking nagpakilalang Mang Carding ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi kay Isabel. Nakatayo siya sa lobby ng opisina ni Amara, pinagmamasdan ng isang lalaking may magaspang na kamay at pagod na mukha, hawak ang mga dokumentong tila humahatol sa huling piraso ng kanyang katinuan. Ang special power of attorney na sinasabi nito, isang dokumentong nagbibigay ng karapatan kay Renzo na ibenta ang lupa, ay may nakasulat na pangalan ni Isabel at isang pirma na halos kamukhang-kamukha ng sa kanya. Nang hindi ko pinirmahan ito, bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hindi ko kailanman ibebenta ang lupa ni Papa. Hinawakan ni Amara ang siko ni Isabel para alalayan siya. Mang Carding, ako ang abogado ni Mrs. Villafuerte. Pwede po ba nating tingnan ng maayos ang mga papel na iyan sa loob? Sigurado po kami na may pagkakamali rito. Sa loob ng opisina, habang sinusuri ni Amara ang mga dokumento, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dangal. Ang pirma niya ay isang perpektong panggagaya. Naalala niya ang mga gabing dumarating si Renzo na may dalang mga office forms na kailangan daw pirmahan para sa kanilang insurance, or di kaya ay ang mga pagkakataong pinapipirma siya nito habang siya ay antok na antok o abala sa pagluluto. The forgery is professional, Isabel, mahinang sabi ni Amara habang tinitingnan ang pirma gamit ang isang magnifying glass. Pero tingnan mo ang notaryo. Ang abogadong nagnotaryo nito ay ang parehong abogado na humahawak sa mga kaso ng pamilya ni Danica. Hindi lang ito basta pagnanakaw, ito ay isang planadong pagsasabuatan. Naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang imahe ni Danica, ang babaeng pumasok sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama, ay ngayon ay nagiging mukha ng isang kriminal
na nagnanakaw sa kinabukasan ng kanyang ama. Magkano ang ibinigay niyo kay Renzo? Tanong ni Isabel kay Mang Carding, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit. 2 milyong piso, ma'am. Sabi niya ay pambayad daw sa operasyon niyo dahil may malubha kayong sakit. Sagot ng matanda na tila nagsisimula na ring kabahan. Kaya ko lang naman binili dahil gusto ko ring makatulong at sabi niya ay huwag ko raw ipagsasabi sa inyo dahil ayaw niyo raw na may makaalam ng inyong karamdaman. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. Ginamit ni Renzo ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon at pati na ang kanyang kalusugan para lamang makakuha ng pera. Ang bawat sentimo na kinuha nito ay punong-puno ng kasinungalingan. Mang Carding, huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Hindi ko po kayo palalayasin pero kailangan niyo pong makipagtulungan sa amin para makuha natin ang hustisya. Ang asawa ko ay hindi lang kayo niloko, ninakawan niya rin ako. Nang makaalis si Mang Carding, bumagsak si Isabel sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumuon sa kanyang palad. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, ang kanyang isipan ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng katotohanan. Ang bahay sa Batangas ay hindi lang isang simpleng ari-arian. Ito ang puso ng kanyang pamilya. At si Renzo sa kanyang kasakiman ay sinunog ang pusong iyon para lamang sa kanyang pansariling luho. Amara, tawag ni Isabel, ang kanyang tinig ay wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Alamin mo ang lahat tungkol kay Danica, hindi lang siya kabit. Ayon sa mga dokumento ni Mang Carding, siya ang tumayo bilang saksi sa Peking SPA na ito. I want her to realize that being a partner in crime means she will also be a partner in jail. Kinuha ni Isabel ang kanyang laptop at binuksan ang kanilang shared cloud storage. Doon sa ilalim ng mga folder na may pamagat na family photos at home improvements, nagsimula siyang maghanap ng mga digital footprint ng mga transaksyon ni Renzo. Ang bawat folder ay tila isang silid sa isang bahay ng mga lihim. Biglang isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang login attempt sa kanyang personal bank account mula sa isang device sa Batangas City. Renzo, bulong niya. Hindi pa nakontento ang asawa niya sa 2 milyon mula kay Mang Carding. Ngayon sinusubukan nitong pasukin ang huling pondong itinatago ni Isabel para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang mabilis niyang tinatype ang kanyang password para i-block ang access. Ngunit bago pa niya matapos ang proseso, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa nurse ng kanyang ama sa Batangas. Ma'am Isabel, si Sir Francisco po. Bigla pong tumaas ang blood pressure at nawalan ng malay. Matapos daw pong may pumuntang mga tao rito sa bahay. At nagsabing kailangan na nilang mag-umpisang mag-survey para sa bagong bakod. Ang mundo ni Isabel ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot na kanina ay apoy ay naging isang napakalamig na tubig na lumunod sa kanya. Anong nangyari sa papa ko? Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Inaatake po yata si Sir, isasakay na po namin siya sa ambulansya ngayon. Ibinitaw ni Isabel ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay tila huling hudyat ng kanyang pagtitiis. Ang bawat sentimong ninakaw ni Renzo ay kaya niyang bawiin, pero ang buhay ng kanyang ama ay hindi mapapalitan ng anumang halaga. Amara, ihanda mo ang lahat, sabi ni Isabel habang mabilis na kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. Wala na tayong oras para sa dahan-dahang plano. Kung gusto ni Renzo ng gera, ibibigay ko sa kanya ang impyerno. Cheers para sa bagong tagumpay ng aking anak. Isang investment na mag-aangat sa pangalang Villafuerte sa buong probinsya. Ang boses ni Doña Perla ay puno ng pagmamalaki, umaalingaw-ngaw sa malawak na garden ng kanilang mansyon sa Batangas. Ang tunog ng pagtatama ng mga kristal na baso ay tila mga talim na humihiwa sa pandinig ni Isabel. Nakatayo siya sa dilim sa labas ng abot ng liwanag ng mga decorative lights, pinagmamasdan ng isang tagpo na tila kinuha mula sa isang malupit na biro. Habang ang kanyang ama ay nakahiga sa ICU ng isang malapit na ospital, nakikipaglaban para sa bawat hininga, ang pamilya Villafuerte ay nagdaraos ng isang engrandeng pasasalamat dinner. Ang amoy ng litson at sari-saring handa ay tila nakakasuka para kay Isabel. Ang bawat tawa ni Renzo na ngayon ay nasa gitna ng mga kamag-anak at nagmamayabang tungkol sa kanyang bagong lupain ay isang insulto sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ni Isabel para sa kanilang pamilya.
"Oh Isabel, nariyan ka na pala." Sigaw ni Renzo nang mapansin siya. Lumapit ang asawa niya, may hawak na baso ng alak, at umakbay sa kanya nang may peking tamis. "Bakit ang putla mo, babe? Masyado ka yatang napagod sa drive mula Makati. Come, uminom ka muna." Ipinagdiriwang natin ang simula ng Villa Fuerte Resort and Spa. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng braso ni Renzo. Sa kanyang balikat isang bigat na tila isang tanikala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renzo, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng konsensya, ngunit wala siyang nakita kundi ang kislap ng kasakiman. At ang yabang ng isang taong akala ay nasa kanya na ang lahat ng alas. Nasa ospital si Papa Renzo. Mahinang sabi ni Isabel ang kanyang boses, ay tila isang babala bago ang pagputok ng isang bulkan. Inatake siya dahil sa mga taong ipinadala mo sa lupa niya. Bahagyang natigilan si Renzo, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapait na ngiti. "Accidents happen, Isa. Masyado lang sigurong naging emosyonal ang tatay mo. But don't worry, kapag naitayo na ang resort, may bibigay natin sa kanya ang pinakamagandang kwarto para doon siya mag-recover. This is business, and business requires sacrifice." Sacrifice, bulong ni Isabel. Marahan niyang inalis ang braso ni Renzo sa kanyang balikat. Ang sakripisyo ay kapag ibinibigay mo ang sa iyo para sa iba. Ang ginawa mo ay pagnanakaw, Renzo. Ninakawan mo ang isang matandang walang kalaban-laban. "Huwag ka ngang gumawa ng eksena rito, Patrick. Pabulong na bulyaw ni Doña Perla, na biglang sumulpot sa kanilang tabi ang mukha, ay nakaplaster pa rin ang isang peking ngiti para sa mga bisita. Nakatingin ang mga pinsan ng asawa mo. "Huwag mong ipahiya si Renzo sa harap ng mga tao. Utang na loob, Isabel, maging asawa ka naman kahit ngayong gabi lang." Tiningnan ni Isabel ang kanyang biyanan. Ang utang na loob na laging binabanggit ng matanda ay tila isang lason na matagal na niyang iniinom. Ngunit sa pagkakataong ito, iniluwanan niya ang lason. "Ang utang na loob ko, mama, ay sa magulang ko, hindi sa inyo," malamig na sagot ni Isabel. Sa gitna ng tawanan ng mga bisita, lumapit ang isang lalaki kay Renzo, ang surveyor na nakita ni Isabel sa mga dokumento ni Mang Carding. "Sir Renzo, handa na po ang mga materyales. Pwede na nating simulan ang pagbakod bukas na bukas din." Good, taba," sabi ni Renzo habang tumitingin kay Isabel ng may mapanghamong titig. "Gusto ko bago mag-end ng week wala nang bakas ng lumang bahay doon. We need a fresh start." Humigpit ang pagkakahawak ni Isabel sa kanyang bag kung saan nakatago ang folder mula kay Attorney Amara. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong handa ng pumatay ng anino. "Fresh start," sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay naging matatag at malakas sapat na para marinig ng ilang mga bisitang malapit sa kanila. "Sige Renzo, mag-umpisa tayo sa katotohanan." Inilabas ni Isabel ang kanyang telepono at pinindot ang play sa isang audio recording. Ang boses ni Renzo mula sa kanyang kwarto sa Makati noong nakaraang gabi ay umalingaw sa gitna ng hapunan. "Isabel is smart in the boardroom pero sa bahay ATM ko lang siya. Basta't nandoon ang pangalan ko sa mga accounts niya, hindi tayo mauubusan ng panggastos." Ang tawanan sa garden ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kutsara at tinidor ay tila tumigil sa pagtama sa mga plato. Ang mukha ni Renzo ay naging kasing puti ng papel, habang si Doña Perla ay tila nabulunan sa kanyang iniinom. Anong kalokohan ito?" Nauutal na tanong ni Renzo, sinusubukang agawin ang telepono ni Isabel. Ngunit mabilis na umiwas si Isabel. "Yan ang halaga ko sa iyo, di ba isang ATM? Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo kung anong nangyayari kapag ang ATM na sinasabi mo ay tuluyan ng nag-close." Bago pa makapagsalita si Renzo, isang serya ng mga ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ang tumama sa gate ng mansyon. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang pasasalamat dinner. "Mr. Renzo Villafuerte," ang boses ng isang opisyal ay formal at mariin. "Mayroon kaming warrant para sa inyong investigasyon tungkol sa falsification of public documents at panggagaya ng pirma." "Babe, ano ito, Isabel? Gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila." Sigaw ni Renzo, ang kanyang yabang ay napalitan ng isang nakakaawang desperasyon. Tumingin si Isabel kay Renzo sa kanyang biyanan at sa mga bisitang ngayon ay puno ng paghuhusga ang mga mata. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na simoy ng hangin ng Batangas na tila nagdadala ng bulong ng kapatawaran
mula sa kanyang amang nasa ospital. Tapos na ang allowance mo, Renzo. Sabi ni Isabel habang pinapanood ang mga pulis na lumalapit sa kanyang asawa. At simula bukas wala ka ng bahay na babalikan maging dito o sa Makati. Ngunit habang hinihila si Renzo palayo isang babae, ang lumabas mula sa anino ng mansyon. Si Danica. Hindi ito mukhang takot. Sa halip may hawak itong isang envelope at tumingin kay Isabel nang may isang nakakatakot na ngiti. Masyado kang nagmadali, Isabel. Sabi ni Danica. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Akala mo ba si Renzo lang ang kalaban mo? Hindi mo ba itatanong kung bakit kahit anong gawin mo? Laging isang hakbang na una ang pamilya ko sa'yo. Akala mo ba sapat na ang ilang pulis para pigilan ang nakatakdang mangyari, Isabel? Masyado kang naging kampante sa iyong posisyon sa Makati. Hindi mo napansin na ang mismong lupang kinatatayuan mo ay unti-unti nang kinakain ng anay. Ang tinig ni Danica ay walang bakas ng kaba. Sa halip ito ay may himig ng tagumpay na tila ba siya ang tunay na asawa at si Isabel ang mga agaw. Inilapag niya ang hawak na envelope sa ibabaw ng lamesang puno ng mga tira-tirang pagkain mula sa naudlot na handaan. Habang ang anino ng mga pulis ay papalayo na kasama si Renzo, ang katahimikan sa garden ng mga Villafuerte ay naging mas lalong nakakapanginig. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang envelope. Ang kanyang mga daliri ay tila mga naninigas na sanga ng puno sa tindi ng pagod at emosyon. Sa loob nakita niya ang mga litrato at dokumento na hindi niya inaasahan. Mga kopya ng mga bank transfers mula sa kanyang kumpanya patungo sa isang offshore account, mga transaksyong may nakalagda na kanyang pangalan. Ang tatay ko ay isa sa mga board of directors ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, Isabel. Pagpapatuloy ni Danica habang humahakbang palapit ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin. Matagal na nilang tinitingnan ang mga butas sa pananalapi na ginawa ni Renzo gamit ang pangalan mo. Akala mo ba ay ikaw ang nag-iimbestiga sa kanya? Nagkakamali ka. Kami ang nag-iimbestiga sa iyo. Naramdaman ni Isabel ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang munting tagumpay na naramdaman niya kanina. Nang pusasan si Renzo, ay biglang natunaw pinalitan ng isang matinding takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang dangal. Ang lahat ng pagpupuyat, ang lahat ng sakripisyo niya para umakyat sa posisyong iyon ay maaari palang gumuho sa isang iglap dahil sa mga aninong binuo ng kanyang asawa sa likod ng kanyang likuran. Hindi ko ginawa ang mga ito. Bulong ni Isabel, ang kanyang tinig ay basag, ngunit may lalim ng paninindigan. Alam ng board kung paano ako magtrabaho. Alam nila ang integridad ko. Integridad, tumawa ng malakas si Danica, isang tunog na tila basag na kristal sa gitna ng gabi. Sa mundo ng negosyo, ang papel ang nagsasalita, hindi ang konsensya. Bukas na bukas din ang balita tungkol sa pag-aresto sa asawa mo at ang pagkakasangkot mo sa embezzlement ay sasabog sa Makati. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa Batangas? Ang reyna ng mga manansala isa palang magnanakaw. Hindi sumagot si Isabel. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatahimik ang bulyaw ng kanyang isipan. Tumingin siya sa malayo sa mga bituin na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Si Renzo ay hindi lang pala isang linta. Siya ay isang pain na ginamit ng mas malalaking isda para makuha ang lahat ng sa kanya. Umalis ka na. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng simoy ng hangin sa Tagaytay. Kung akala mo ay matatakot mo ako sa mga peking papel na ito, nagkakamali ka. Nakalimutan mo yata kung sino ang kausap mo. Hindi ako naging CFO sa pag-iyak. Naging CFO ako sa pagharap sa mga krisis na mas malala pa sa iyo. Nang makaalis si Danica, nang may mapanuyang ngiti, naiwan si Isabel na mag-isa sa gitna ng nagkakagulong garden. Marahan siyang naupo sa isang bakanteng upuan. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang malungkot na koro para sa kanyang nagdurusa na kaluluwa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pribadong investigador. Hanapin mo ang lahat ng ugnayan ni Danica at ng kanyang ama sa mga accounts ni Renzo. Utos ni Isabel, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kawalan. Gusto ko ang bawat dumi, ang bawat illegal na pirma, at ang bawat tagpo kung saan sila nagkita. Kung susunugin nila ang pangalan ko, sisiguraduhin kong sila ang unang madarang sa apoy. Pagkatapos ng tawag, nagmaneho si Isabel patungo sa ospital kung saan naroon ang kanyang ama. Ang biyahe ay puno ng katahimikan
Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan. Sa ICU sa harap ng kanyang amang hindi pa rin nagigising, doon lamang hinayaan ni Isabel na pumatak ang isang butil ng luha. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Papapatawarin mo ako, bulong niya sa gitna ng katahimikan ng puting silid. Masyado akong naging bulag sa pag-ibig. Pero pangako bago ako matapos mababawi ko ang lahat. Ang bahay natin, ang lupa natin, at ang karangalan ng ating pangalan. Namayani sa silid ng tila gumalaw ang mga daliri ng kanyang ama bilang tugon sa kanyang tinig. Isang maliit na himala sa gitna ng malaking trahedya. Lumabas si Isabel ng ospital habang ang madaling araw ay nagsisimula ng magpinta ng liwanag sa langit. Alam niyang ito na ang simula ng pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Ang mga kalaban niya ay hindi na lang nagtatago sa kama. Sila ay nasa mga matatayog na gusali ng Makati, may hawak na pluma at kapangyarihan. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng entrance. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumukas, at isang pamilyar na mukha ang tumingin sa kanya, isang mukha na matagal na niyang hindi nakikita mula sa kanyang nakaraan. "Kailangan mo ng tulong, Isabel?" Tanong ng lalaki sa loob. Ang boses ay malalim at puno ng misteryo. Sino ang lalaking ito? At bakit siya lilitaw sa pinakamadilim na sandali ng buhay ni Isabel? Marco. Ang pangalang iyon ay tila isang bulong mula sa isang buhay na matagal nang ibinaon ni Isabel sa limot. Ang lalaking nasa loob ng itim na van ay si Marco Valderrama, ang kanyang unang pag-ibig, at ang dating head ng IT sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bago ito biglang nag-resign 5 taon na ang nakalilipas dahil sa isang iskandalo na ngayon ay nagsisimulang magkaroon ng malinaw na koneksyon kay Renzo. "Matagal na kitang gustong balaan, Isa, pero masyado kang nababalot ng proteksyon ni Renzo noon." Sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay seryoso habang pinagmamasdan ng pagod sa mga mata ni Isabel. Ang embezzlement charges na sinasabi ni Danica, hindi iyon bago. Iyan ang parehong script na ginamit nila para paalisin ako noon nang malaman kong ginagamit ni Renzo ang sistem ng kumpanya para sa sarili niyang mga transaksyon. Naramdaman ni Isabel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang pag-alis ni Marco, ang mabilis na pag-angat ni Renzo sa kanyang mga investment, at ang biglang paglitaw ni Danica, lahat ng ito ay bahagi ng isang mahabang laro kung saan siya ang ginawang taya nang hindi niya namamalayan. Mayroon akong mga backup files, Isabel. Mga logs na nagpapatunay na hindi ikaw kundi ang computer ni Renzo ang nag-access sa mga offshore accounts na yon gamit ang iyong mga credentials. Patuloy ni Marco habang iniabot ang isang maliit na silver na drive. Ito ang kalasag na kailangan mo laban sa pamilya ni Danica. Tinanggap ni Isabel ang drive, ang lamig ng metal ay tila nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang mga ugat. "Bakit mo ito ginagawa, Marco, pagkatapos ng lahat ng nangyari?" Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. "Dahil ang katotohanan ay hindi dapat manatiling nakatago sa dilim. At dahil alam kong ikaw ang reynang hindi dapat tinatraidor." Nang makaalis ang van ni Marco, agad na tumawag si Isabel kay Attorney Amara. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop na halos wala ng tao. Doon inilatag ni Amara ang isang mas mahalagang dokumento, ang post-nuptial agreement na nilagdaan ni Renzo 5 taon na ang nakalilipas. "Look at this clause, Isabel Todd." Turo ni Amara sa isang maliit na talata sa gitna ng mga legal na salita. Nakalagay dito na anuman ang maging pananagutan sa batas ng isa sa inyo na hindi na patunayang may kinalaman ng kabiyak ay mananatiling personal na utang o liability ng taong gumawa nito. In short, dahil pinirmahan ito ni Renzo, sa ilalim ng absolute separation of property, ang lahat ng pagnanakaw na ginawa niya gamit ang pangalan mo ay babalik sa kanya bilang kriminal na pananagutan basta't mapatunayan nating wala kang alam. He signed his own prison sentence, bulong ni Isabel. Naalala niya ang gabing nilagdaan iyon ni Renzo. Sobrang lasing ito sa tagumpay ng isang maliit na stock trade at puno ng kayabangan na balang araw ay mas yayaman ito kaysa sa kanya. Ayaw ni Renzo na makahati si Isabel sa mga milyon na kikitain niya, kaya hindi nito binasa ang kabuuan ng kontrata na nagpoprotekta rin kay Isabel mula sa mga kasalanan ng asawa. Namayani sa katahimikan ng gabi nang mapagtanto ni Isabel na sa loob ng 10 taon ng kanyang pagtitiis, ang kanyang pagiging maingat at ang sariling kasakiman ni Renzo
ang siyang naging daan para sa kanyang kaligtasan. Hinawakan niya ang drive ni Marco at ang dokumento ni Amara. Para siyang isang mandirigma na sa wakas ay nakahanap ng kanyang espada at kalasag. Uumpisahan natin ang proseso ng paglilinis sa pangalan mo bukas, sabi ni Amara. Pero kailangan nating maging mabilis. Kapag nalaman ni Danica na hawak natin ang mga logs na ito, gagawa sila ng paraan para burahin ang main server ng kumpanya. Hayaan silang sumubok, matapang na sagot ni Isabel. Nakalimutan nila na ako ang CFO. Alam ko ang bawat sulok ng kumpanyang iyon. Ngunit habang nag-uusap sila ang telepono ni Isabel na nakapatong sa mesa, ay biglang nag-vibrate ng sunod-sunod. Isang serya ng mga email alerts mula sa IT department ng kanyang kumpanya. Urgent unauthorized access detected. Security breach in progress CFO's private server. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Sinasalakay na nila ang sistem ko, Amara. Ngayon mismo sinusubukan nilang i-transfer ang huling malaking pondo ng kumpanya para magmukhang tinatakasan ko ang krimen. Mabilis na binuksan ni Isabel ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay tila lumilipad sa keyboard habang sinusubukang harangan ang pag-atake. Ngunit sa screen ang lumabas isang mensahe na hindi nanggaling sa system, kundi sa isang taong nanonood sa kanya sa pamamagitan ng camera ng kanyang sariling computer. Too late, Isabel. Check your office desk. May iniwan akong sorpresa para sa iyo at sa mga pulis. Isang mabigat na pakiramdam ang lumukob sa dibdib ni Isabel. Ano ang iniwan ni Renzo o Danica sa kanyang opisina? Isang ebidensya na hindi niya kayang pabulaanan. Kailangang makapunta tayo sa opisina ngayon din. Sigaw ni Isabel habang mabilis na isinisara ang kanyang laptop. Habang tumatakbo sila patungo sa sasakyan, isang tanong ang hindi maalis sa isipan ni Isabel. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng kanyang mga kalaban para lamang siya ay pabagsakin? At sino pa ang kasabwat nila sa loob mismo ng kanyang pinagkakatiwalaang kumpanya? Ang bawat hakbang ni Isabel sa madilim na pasilyo ng kanilang kumpanya sa Makati ay tila isang paglalakad sa ilalim ng dagat mabigat malamig at punong-puno ng panganib. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gusali tila isang babala na hindi niya pinansin. Kasama niya si Amara na ang bawat hininga ay naririnig sa tindi ng tensyon. Nang marating nila ang pintuan ng kanyang opisina bilang CFO, napatigil si Isabel. Bahagyang nakabukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumatagos sa maliit na siwang tila isang mata na nagmamasid sa kanya. Marahan niyang itinulak ang pinto. Walang tao ngunit ang amoy ng pamilyar na pabango ni Renzo, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Pero ngayon ay nagpapasuka sa kanya, ay nakabitin pa rin sa hangin. Lumapit si Isabel sa kanyang mesa. Doon sa ibabaw ng kanyang keyboard ay nakapatong ang isang itim na bag. Nang buksan niya ito, muntik na siyang mawalan ng balanse. Puno ito ng mga bundle ng tig-1,000 piso at sa ibabaw ng mga pera ay isang sulat na may sulat kamay na kamukhang kamukha ng sa kanya. Patawad sa lahat. Hindi ko na kaya ang bigat ng kasalanan ko sa kumpanya. Ang perang ito ay bahagi lamang ng kinuha ko. Mas mabuti pang tapusin ko na ito kaysa mabulok sa kulungan. Isang suicide note. Bulong ni Amara ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Isabel, sinusubukan nilang gawing mukhang magpapakamatay ka dahil sa matinding guilt. Planado ang lahat. Ang pag-hack sa sistem ang pera sa mesa mo, lahat ito ay para ituro ka bilang nag-iisang may sala. Naramdaman ni Isabel ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy. Sa gitna ng dilim at takot ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Hindi ito isang mensahe mula sa kalaban kundi isang tawag mula sa Batangas, si Lola Esme, ang matandang Vuja na nag-alaga sa kanya mula bata. Anak! Ang boses ni Lola Esme ay mahina ngunit puno ng kapayapaan sa kabilang linya. Huwag kang titingin sa dilim na nasa harap mo. Tumingin ka sa liwanag na dala mo sa loob. Ang ginto, anak, ay sinusubok sa apoy. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong dangal dahil iyan lang ang tanging bagay na hindi nila mabibili. Namayani sa puso ni Isabel habang pinakikinggan ang tinig ng matanda. Ang bawat salita ni Lola Esme ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang dangal, at ang 10 taon ng kanyang pagpapakasakit. Ang pagtitiis na itinuro sa kanya ng kultura ay hindi pala dapat maging kahulugan ng pagsuko
kundi ng pag-iipon ng lakas para sa huling laban. Hindi ako susuko, Lola. Bulong ni Isabel habang pinapahid ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Pangako. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Amara ng may bagong determinasyon. Amara, kunin mo ang bag na ito. Huwag mong hahawakan ang sulat, kailangan natin ang fingerprints ni Renzo o Danica dyan. At tawagan mo si Marco. Sabihin mo sa kanya kailangan nating i-access ang security cameras ng floor na ito sa loob ng huling 2 oras. Pero Isabel, ang access ay nasa IT department na kontrolado ng tatay ni Danica. Paalala ni Amara. Nakalimutan nila ang isang bagay. Sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng opisina. Bilang CFO, mayroon akong emergency override key para sa lahat ng system ng kumpanya para sa mga audit purposes. Isang susi na ako lang ang may hawak. Mabilis na lumapit si Isabel sa isang maliit na vault sa likod ng kanyang painting. Sa loob nito, kinuha niya ang isang gold-plated na USB drive, ang kanyang huling alas. Ngunit bago pa niya ito maisaksak sa computer ang mga ilaw sa buong floor, ay biglang namatay. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng hallway ay narinig. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ay papalapit sa kanyang opisina. Hindi ito ang mga pulis. Ito ay mga hakbang ng isang taong may masamang balak. Isabel, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Renzo ay umalingaw-ngaw, puno ng panunukso at panganib. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo na mababago? Bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paano nakalabas si Renzo? O hindi ba talaga siya tuluyang na-detain? Hinila ni Isabel si Amara sa ilalim ng malaking conference table. Ang kanyang hininga ay pigil, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Ang anino ni Renzo ay pumasok sa silid, hawak ang isang maliit na flashlight na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa paligid. Sayang ang kagandahan mo, Isa. Patuloy ni Renzo habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung nasaan ang bag ng pera. Kung naging masunurin ka lang sana, hindi tayo aabot sa ganito. Pero ngayon kailangan ko nang tapusin ang script na isinulat ko para sa iyo. Narinig ni Isabel ang tunog ng pagbunot ng isang bagay na tila bakal na tumama sa gilid ng mesa. Ang takot sa kanyang dibdib ay naging isang matinding panalangin. Ngunit sa gitna ng panganib, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Isabel. Bakit kampante si Renzo na wala siyang makukuhang tulong? At ano ang tunay na papel ni Marco sa lahat ng ito kung si Renzo ay nagagawa pang makapasok dito ng walang hadlang? Akala ko ba ang kamay na humahawak sa akin sa dilim ay kamay na magliligtas? Mali pala ako. Ang kamay na iyon ang siyang dahan-dahang humuhukay ng aking libingan. Ang bawat kataga ni Renzo habang naglalakad siya sa loob ng madilim na opisina ay tila mga patak ng asido sa sugatang puso ni Isabel. Nakatago siya sa ilalim ng mesa, ang kanyang pisngi ay nakalapat sa malamig na sahig at ang kanyang hininga ay pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Sa kabilang panig, naramdaman niya ang panginginig ni Amara na ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Alam mo, Isa, hindi naman kailangang humantong sa ganito. Ang boses ni Renzo ay naging malambing, isang tonong dati ay nagpapatunaw sa galit ni Isabel, ngunit ngayon ay nagpapataas ng kanyang balahibo sa pandiri. Kung hindi ka lang naging masyadong matalino, kung hinayaan mo na lang akong hawakan ang lahat. Masaya pa rin sana tayong naghahapunan sa Batangas. Bakit mo ba kailangang sirain ang pamilyang binuo ko para sa atin? Ang pamilyang binuo ko, isang kasinungalingan na tila isang kutsilyong ipinipitpit sa lalamunan ni Isabel. Binuo siya ang nagpundar ng bawat poste, siya ang nagbayad ng bawat utang at siya ang nagbigay ng dangal sa pangalang Villafuerte, habang si Renzo ay abala sa pagwawaldas at pagtatraidor. Narinig ni Isabel ang tunog ng pag-urong ng mga silya. Ang bawat hakbang ni Renzo ay sinasabayan ng liwanag ng kanyang flashlight na pabalik-balik sa buong silid. Tumama ang liwanag sa gilid ng mesa, kung saan sila nakatago, tila isang mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Nakalabas ako dahil sa tulong ni Danica at ng kanyang ama. Aisa, patuloy ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Akala mo ba ay ganun kadali akong pabagsakin? Ang batas ay para lamang sa mga walang pera at koneksyon, at dahil sa kabutihan mo, marami akong pareho. Ngayon ibigay mo na sa akin ang override key. Alam kong kinuha mo yun sa vault. Namayani sa gitna ng takot nang maramdaman ni Isabel ang texture ng kanyang sing-sing sa kanyang daliri.
Ang singsing na ito ay simbolo sana ng walang hanggang katapatan, ngunit ngayon naramdaman niya ang bigat nito, isang malamig na piraso ng metal na wala ng halaga. Sa gitna ng dilim, marahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri at iniwan ito sa malamig na sahig. Iyon ang huling pagputol ng kanyang tali sa lalaking nasa harap niya. Hindi mo ito makukuha, Renzo, bulong ni Isabel sa kanyang sarili, habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Biglang tumigil ang mga hakbang ni Renzo sa tapat mismo ng kanilang pinagtataguan. Ang amoy ng kanyang pabango ay naging mas matapang, humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng opisina. Ang tunog ng pag-click ng flashlight ay narinig at ang liwanag ay direktang tumutok sa sahig, ilang pulgada lamang ang layo mula sa sapatos ni Amara. "Nandyan ka lang, di ba?" Sabi ni Renzo, ang boses ay naging paos at puno ng panganib. "Lalabas ka ba ng maayos? O kailangan ko pang kaladkarin ang asawa ko sa harap ng sarili niyang mga tauhan?" Naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang babaeng iiyak at magmamakaawa. Inabot niya ang gold-plated na USB drive sa loob ng kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Ngunit bago pa makahakbang si Renzo, para silipin ang ilalim ng mesa, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ng hallway ay muling narinig. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng sapatos at ang pagbukas ng mga ilaw sa labas ng opisina ay nagbigay ng biglaang pag-asa. "Renzo, ano ang ginagawa mo rito?" Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Hindi iyon si Marco. Ito ay ang boses ng Chief Security Officer ng gusali kasama ang 2 pang gwardya. "Wala kayong pakialam, asawa ko ang kausap ko." Sigaw ni Renzo habang pilit na itinatago ang bagay na hawak niya sa kanyang likuran. "May utos ang Board of Directors, Mr. Villafuerte. Bawal na kayong pumasok sa floor na ito habang isinasagawa ang audit. Mangyaring lumabas na kayo bago pa namin tawagin ang mga pulis." Samantala sa ilalim ng mesa, nakita ni Isabel ang isang pagkakataon. Habang abala si Renzo sa pakikipagtalo sa mga gwardya, mabilis niyang isinaksak ang USB drive sa port ng computer na abot ng kanyang kamay mula sa sahig. Ang tunog ng mahinang pag-vibrate ng computer ay naging musika sa kanyang pandinig. Data transfer initiated. Ang munting ilaw sa drive ay nagsimulang mag-flicker ng mabilis, kulay asul sa gitna ng dilim. Ngunit ang mukha ni Renzo, nang lumingon muli sa kinaroroonan ni Isabel, ay nagbago. Nakita niya ang asul na liwanag na nagmumula sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. "Anong ginagawa mo, Isabel?" Sigaw niya habang itinutulak ang mga gwardya para makalapit. Huling hudyat na iyon, ang cliffhanger ay hindi ang kanyang pagkakahuli, kundi ang mensaheng lumitaw sa monitor ng computer na nakaharap kay Renzo. "Transfer 79% complete. Recipient Bureau of Internal Revenue and National Bureau of Investigation." "Huli ka na, Renzo," bulong ni Isabel habang dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng mesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang telepono ni Renzo. Ang pangalang lumitaw sa screen ay nagpatigil sa lahat, Marco Valderrama. "Tapos na ang trabaho, Renzo. Nakuha ko na ang kailangan ko sa kanya." Ang boses ni Marco ay narinig sa speakerphone. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabel. Si Marco, ang lalaking akala niya ay tagapagligtas, ay kasabwat din pala ni Renzo. Sino ang tunay na kakampi sa mundong ito ng mga anino? Paano kung ang sandalan mong akala ay bato, ay isa palang buhangin na guguho sa unang hampas ng alon? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang bumuhos ng unos. Ang liwanag mula sa monitor na nagpapakita ng matagumpay na data transfer ay hindi sapat para itaboy ang dilim na muling bumalot sa puso ni Isabel. Ang boses ni Marco sa telepono ni Renzo ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, binabasag ang huling piraso ng tiwala na ibinigay niya sa mundo. Si Amara na nakatayo pa rin sa tabi ng mesa ay napatakip sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga gwardya ay nakatayo sa pintuan, pilit na pinipigilan si Renzo, ngunit tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala mula sa labi ni Renzo. Ang tunog nito ay tila kuko na kumakayod sa pisara. "Narinig mo ba yon, Isabel? Ang akala mong knight in shining armor, matagal ko ng kakampi.
Akala mo ba ang mga logs na binigay niya sa iyo ay makakapagligtas sa iyo? The drive he gave you was infected, Isa. Sa halip na isave ang mga files mo, sinira nito ang buong firewall ng system mo. Napatingin si Isabel sa computer screen. Ang mensaheng transfer complete ay biglang nagbago at naging isang kumukurap na pulang warning system corrupted. Data erased. Naramdaman ni Isabel ang pagguho ng kanyang mundo. Ang hininga niya ay naging mababaw at ang lamig ng aircon ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang mga pruweba na magpapatunay sa kanyang kawalang sala, ang mga transaksyon, ang mga peke niyang lagda na gawa ni Renzo, at ang ebidensya ng sabutan ni Danica at ng ama nito ay naglaho sa isang iglap kasama ng tiwala niya kay Marco. Bakit Renzo Pad? Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkasuklam. Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito sa akin? Ibinigay ko ang lahat. Ang oras ko, ang pera ko, ang buhay ko, Tad. Lumingon si Renzo at tumingin kay Isabel, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Dahil nakakapagod maging anino, Isabel. Nakakapagod na marinig sa lahat ng tao sa Batangas, pati na rin kay Mama, kung gaano kakagaling at kung paano akong naging isang dekorasyon na lang sa buhay mo. I wanted to build my own empire. At para magawa yon, kailangan kong wasakin ang trono mo. Isang trono na ikaw mismo ang nagpumilit na itayo para pamunuan ko, dahil masyado kang tamad para gawin ito ng mag-isa. Matapang na sagot ni Isabel, pinipilit na patatagin ang kanyang mga tuhod. Bago pa makasagot si Renzo, tumunog muli ang telepono ni Isabel. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Check the silver drive again. The corruption was a smokescreen. The real files are already sent to Attorney Amara's private server. Kislap ng pag-asa ang namayani sa mga mata ni Isabel. Napatingin siya kay Amara. Tumango ang abogado, dahan-dahang inilalabas ang sariling telepono at ipinapakita ang isang notification files received. Encrypted, si Marco. Hindi siya nagtaksil. Ang tawag niya kay Renzo ay bahagi ng isang mas malaking plano para paniwalain ang kalaban na nagtagumpay ito habang palihim na itinatago ang totoong ebidensya. Ang sira sa system ay isa lamang panlilinlang. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Ang babaeng akala nilang mababasag ay tumayong muli, ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang tingin ay matalim na parang balisong. Masyado kang maraming salita, Renzo, sabi ni Isabel habang naglalakad palapit sa asawa, hindi na natatakot. Ang problema sa iyo, lagi mong iniisip na mas matalino ka sa lahat. Akala mo lahat ng tao ay kayang bayaran o lokohin. Pero nakalimutan mo ako ang CFO at sa mundo ko laging may backup. Nawala ang ngiti ni Renzo nang makita ang kumpiyansa sa mukha ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, lumapit si Amara habang ipinapakita ang screen ng kanyang telepono. Ang mga files na magpapakulong sa iyo at kay Danica ay hawak ko na nakasecure at nakasend na sa BIR at sa NBI. At higit sa lahat, ang perang kinuha mo kanina at iniwan dito na kuhanan ng fingerprint. Fingerprint mo, Renzo, i-suicide note mo na lang ang sarili mo dahil wala na kaming pakialam. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi pwede, hindi totoo yan, Chief, lumingon si Isabel sa mga gwardya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Itaboy niyo na ang lalaking ito at ipagbigay alam sa mga pulis sa baba, nandito ang pugante na hinahanap nila kanina sa Batangas. Habang kinakaladkad si Renzo, palabas patuloy ang pag-alingaw-ngaw ng kanyang mga bulyaw, ngunit tila ito ay isang musika sa pandinig ni Isabel. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, tumunog ang telepono niya mula sa ospital. Si Lola Esme ang nasa kabilang linya. Isabel, anak. Ang boses ng matanda ay basag sa pag-iyak. Kailangan mong umuwi agad. Ang Mama Perla mo, pumunta rito sa ospital. Inatake ang papa mo habang nag-uusap sila. Ang sabi ng doktor, baka hindi na siya umabot ng umaga. Ang lamig na umalis kanina ay bumalik ng mas matindi. Naipanalo ni Isabel ang kumpanya, ngunit ang laban sa Batangas ay baka may bayad na mas mahal kaysa sa anumang halaga ng pera. Ano ang sinabi ni Doña Perla sa kanyang ama? At makakaabot pa ba si Isabel para sa huling hininga ng nag-iisang lalaking tunay na nagmahal sa kanya?
May mga salitang hindi nakakasugat ng balat, ngunit sapat para patayin ang kaluluwa at patigilin ang tibok ng isang pagod na puso. Ang biyahe ni Isabel mula Makati hanggang Batangas ay tila pagbagtas sa isang madilim na lagusan na walang katapusan. Ang makina ng sasakyan ay umuugong ng malakas, nakikipagpaligsahan sa bilis ng pintig ng kanyang puso. Bawat puno na madadaanan sa gilid ng highway ay tila anino ng mga alaala kasama ang kanyang ama. Nang marating niya ang ospital, ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanya isang amoy na nagbabadya ng paglisan. Sa labas ng ICU nakita niya si Lola Esme na nakayuko umiiyak ng tahimik. At hindi kalayuan nakatayo si Doña Perla. Ang kanyang mukha ay pinilit magmukhang nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Hindi napigilan ni Isabel ang kanyang sarili. Mabilis siyang lumapit sa biyenan, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng puot. Ano ang ginawa mo sa papa ko? Mariing tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila kulog na binasag ang katahimikan ng pasilyo. Umatras ng bahagya si Doña Perla, tila nagulat sa talim ng tingin ng manugang. Wala akong ginawa, Isabel. Pumunta lang ako rito para magpaliwanag sa kanya. Para sabihin sa kanya na ang mga nangyari kay Renzo ay isang malaking pagkakamali at kailangan mong iatras ang kaso para sa kapakanan ng pamilya. Nagpaliwanag. Ang galit sa dibdib ni Isabel ay naging isang naglalagablab na apoy. Ang papa ko ay nasa ICU. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw ng maayos, at pupunta ka rito para sabihin sa kanya na bawiin ko ang kaso laban sa anak mong magnanakaw. Lumapit si Lola Esme at hinawakan ang braso ni Isabel. Anak, narinig ko siya. Umiiyak na sumbong ng matanda. Sinabi niya sa papa mo na ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang kasal niyo, na mas inuna mo ang pera kaysa sa pag-aasikaso kay Renzo. Sinabi niyang ikaw ang may kasalanan kaya ibinenta ang bahay at lupa ninyo. Ang kanyang ama, ang lalaking nag-alay ng buong buhay para palakihin siya nang may dangal, ay kinailangang makinig sa mga kasinungalingan ng babaeng ito sa kanyang mga huling sandali. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng 1,000 bato na dumagan sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Doña Perla, hindi na bilang isang manugang, kundi bilang isang kalaban. Ginamit mo ang huling lakas ng papa ko para saktan siya at manipulahin ako. Ang utang na loob at hiya na lagi mong ipinapangaral. Ikaw ang pinakawalang hiya sa lahat. Bastos kang bata ka, sigaw ni Doña Perla. Itinaas ang kamay para sampalin si Isabel. Ngunit mabilis na sinalag ni Isabel ang kamay ng matanda. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng babala. Subukan mo at isusumpa ko, hindi lang ang anak mo ang mabubulok sa kulungan. Kukunin ko ang lahat sa inyo. Iiwanan ko kayong pulubi sa mismong probinsya na ipinagmamalaki ninyo. Hinablot ni Doña Perla ang kanyang kamay. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Bago pa man siya makapagsalita muli, lumabas ang doktor mula sa ICU. Ang mukha nito ay seryoso at ang kanyang pag-iling ay tila isang hatol na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Isabel. Isabel Baton, mahinang sabi ng doktor. Ginawa na namin ang lahat, hinihintay na lang niya kayo. Mabilis na pumasok si Isabel sa loob ng puting silid. Ang tunog ng makina na nagmumonitor sa puso ng kanyang ama ay mabagal, tila nagbibilang ng huling mga segundo. Lumapit si Isabel, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama na puno ng mga tubo. Papa, pa. Nandito na ako, Papa. Humihikbing bulong ni Isabel. Ang babaeng matapang sa boardroom, ang CFO na nakapagpabagsak ng mga kalaban, ay muling naging isang maliit na batang nangangailangan ng yakap ng kanyang ama. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Isang malungkot ngunit payapang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Marahan niyang pinisil ang kamay ng kanyang anak. Anak, ang boses ng ama ay halos isang hangin na lamang. Huwag kang iiyak, malaya ka na. Papa, hindi. Bawiin natin ang bahay, ipapaayos natin. Huwag mo akong iwan. Makaawa ni Isabel habang ang mga luha ay walang patid sa pag-agos, bumabasa sa kamay ng kanyang ama. Ngunit ang matanda ay dahan-dahang umiling. Ang babahay ay batol lang. Ikaw ang titahanan ko. Lalaban lang. Para sa sarili mo. Kasabay ng pagbitaw ng huling hininga, ang makina ay naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Isang tunog ng kawalan.
Isang tunog ng paalam. Napahagulgol si Isabel, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Ang sakit ng pagkawala ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang huling habilin ng kanyang ama ay nag-iwan ng apoy sa kanyang kaluluwa. Nang lumabas siya ng ICU pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay mugtong ngunit puno ng isang nakakakilabot na katahimikan. Wala na si Doña Perla, tumakas na marahil dahil sa takot. Tiningnan ni Isabel si Lola Esme at si Amara na sumunod sa ospital. Amara't, sabi ni Isabel, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ilipat mo ang kaso, hindi ko na lang pababagsakin si Renzo at Danica. Anong gusto mong gawin? Tanong ng abogado, nararamdaman ang pagbabago sa aura ng kanyang kaibigan. Gusto kong kunin ang mansyon ni Doña Perla. Gusto kong makita siyang inilalabas ang kanyang mga gamit sa kalsada sa harap ng mga taong ipinagmamalaki niya. Ang pamilya Villafuerte ay kinuha ang buhay ng papa ko. Kukunin ko ang lahat ng natitirang dahilan nila para mabuhay. Sa isang iglap, ang pagluluksa ni Isabel ay naging hudyat ng pagtatapos ng pagiging biktima. Ngayon siya na ang batas. Ang pagbagsak ng isang palasyong buhangin ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay nagsisimula sa isang butil na inilipad ng hangin hanggang sa ang buong pundasyon ay gumuho sa ilalim ng sarili nitong bigat. 3 araw matapos ang libing ng kanyang ama, ang kalangitan sa Batangas ay tila nakikidalamhati. Madilim at nagbabadyang umulan. Ngunit para kay Isabel, ang araw na ito ay hindi para sa pag-iyak. Nakatayo siya sa harap ng malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Villafuerte, ang parehong gate na pinagmamalaki ni Doña Perla sa buong bayan. Kasama ni Isabel si Attorney Amara, ilang mga pulis, at si Mang Carding, ang matandang naloko ni Renzo, sa pagbili ng pekeng titulo ng lupa. Nang bumukas ang gate, sinalubong sila ni Doña Perla. Nakasuot ang matanda ng isang eleganteng bestida, ang mukha ay nakataas, pilit na pinapanatili ang kanyang imahe bilang reyna ng kanilang lugar. Anong ginagawa niyo rito? At bakit may kasama kang mga pulis sa pamamahay ko, Isabel? Mataray na bungad ng matanda. Hindi pa ba sapat na nakakulong na ang anak ko dahil sa mga kasinungalingan mo? Hindi sumagot agad si Isabel. Tiningnan niya ang kabuuan ng mansyon, ang mga mamahaling paso, ang malaking garden kung saan muntik nang magdiwang si Renzo, at ang inukit na pinto. Lahat ng ito ay may bahid ng pawis at dugo ni Isabel. Hindi ko ito pamamahay, Mama. Malamig na tugon ni Isabel, inilalabas ang isang makapal na envelope. At mas lalong hindi mo ito pamamahay. Ayon sa pinakabagong investigasyon ng NBA, ang pera na ibinayad ni Renzo para sa huling hulog ng mansyong ito, pati na ang pondo para sa Villafuerte Resort and Spa, ay nagmula sa mga ninakaw niyang accounts mula sa kumpanya ko at sa mga peking loans na ginamit niya ang pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Perla. Hindi totoo iyan. Ang anak ko ay isang magaling na negosyante. Ang bahay na ito ay sa pangalan ng pamilya ko. Humakbang si Attorney Amara, hawak ang dokumento mula sa korte. Mrs. Villafuerte, may hawak po kaming writ of attachment at foreclosure order mula sa bangko at sa korte. Dahil napatunayan na ang pinambayad sa mansyong ito ay galing sa illegal na paraan o proceeds of a crime, inilit na ito ng gobyerno upang ibayad sa mga biktima. At ang pangunahing biktima ay ang iyong manugang, si Mrs. Isabel Manansala. Hindi pwede. Sigaw ni Doña Perla, ang kanyang boses ay tila nagigipit na ibon. Lumingon siya sa mga kapitbahay na unti-unting lumalabas sa kanilang mga bahay dahil sa komosyon. Sinisiraan lang ako ng babaeng ito. Gusto niyang nakawin ang yaman namin. Naganap nang lumapit si Mang Carding. Ang matanda na dating nakayuko at nahihiya ngayon ay tumingin ng tuwid sa mata ng matapobreng ginang. Wala na kayong yaman, Doña Perla. Kayo ang nagnakaw. Ang anak niyo ang kumuha ng 2 milyon ko kapalit ng peking titulo ng lupa ng tatay ni Ma'am Isabel. At ngayon ipinag-utos ng korte na ibenta ang lahat ng ari-arian niyo para mabayaran kami. Tila tinakasan ng dugo ang mukha ni Doña Perla. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina nang makita niyang pumasok ang mga tauhan ng korte upang simulan ang pag-imbentaryo sa mga kagamitan sa loob ng bahay. Ang mga mamahaling silya, ang mga antigong banga, maging ang malaking chandelier, lahat ay nilagyan ng tag ng korte. Isabel! Manugang. Nanginginig ang boses ni Doña Perla. Bigla itong lumapit kay Isabel at hinawakan ang braso ng babaeng minsan ay tinawag niyang ATM.
Parang awa mo na. Huwag mong kunin ang bahay ko. Dito na ako tatanda. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang hiya natin. Tinanggal ni Isabel ang kamay ng kanyang biyanan. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na katarungan. Ang hiya, mama, ay para sa mga taong may konsensya. Noong pumunta ka sa ospital at sinumbatan ng naghihingalok kong ama, naisip mo ba ang hiya? Noong kinukonsinti mo ang pambababae at pagnanakaw ni Renzo, naisip mo ba ang hiya? Hindi makasagot ang matanda, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa nito, habang nakatingin sa mga kapitbahay na ngayon ay bumubulong at naghuhusga sa kanya. Ang parehong uri ng paghuhusga na matagal niyang ipinaranas kay Isabel. Binibigyan kayo ng korte ng 1 oras para ilabas ang inyong mga personal na gamit na hindi kasama sa inventaryo, formal na pahayag ni Amara. Habang pinapanood ni Isabel si Doña Perla, nahila-hila ang 2 maleta palabas ng mansyon sa gitna ng titig ng mga tao. Naramdaman niya ang isang magaan na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Ang karma ay hindi na naghintay ng kabilang buhay. Sinigil nito ang pamilya Villafuerte sa mismong lupang kanilang ipinagmalaki. Ngunit bago tuluyang makaalis si Isabel, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Pumunta ka sa opisina ni Danica ngayon din. Nagsisimula na siyang maglipat ng mga pondo papunta sa ibang bansa at pinaplano nilang itakas ang ama niya bago dumating ang NBE. Nanlamig ang dibdib ni Isabel. Ang laban sa Batangas ay tapos na, ngunit ang ugat ng kasamaan ay nasa Makati pa rin. Sinusubukang tumakas dala ang perang dapat sana ay pambayad sa lahat ng napinsala ni Renzo. Amarang tawag ni Isabel, mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Wala tayong oras. Kailangan nating pigilan si Danica bago siya makasakay ng eroplano. Habang paalis ang sasakyan, iniwan ni Isabel si Doña Perla na nakaupo sa tabi ng kalsada kasama ang kanyang mga maleta at ang basag na ilusyon ng kanyang karangyaan. Ang hangin sa loob ng executive floor ng kumpanya ay tila ninakawan ng oksiheno. Sa loob ng opisina ng isa sa mga board of directors, ang mga daliri ni Danica ay nagkukumahog sa keyboard ng kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay nababalot ng malamig na pawis. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama ay abalang nagsasalansa ng mga dokumento sa loob ng isang itim na briefcase. Ang mga mata ay palipat-lipat sa orasan at sa pintuan. Faster, Dad. The jet is waiting. Kapag na-transfer ko na ang huling pondo sa offshore account natin, wala nang makakahabol sa atin. Nanginginig, ngunit puno ng pag-asa ang boses ni Danica. Ngunit ang kanilang pagmamadali ay naputol nang bumukas ang malaking pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok kasabay ng isang figura na hinding-hindi inaasahan ni Danica na makita ng ganoon kabilis. Si Isabel. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na tagumpay. Sa likuran niya ay sina Attorney Amara, ilang ahente ng NBI at si Marco na may hawak na isang tablet. Walang eroplanong aalis ngayong gabi, Danica. Malamig na pahayag ni Isabel habang humahakbang papasok. At walang pera na makakarating sa Cayman Islands. Napatayo ang ama ni Danica, ang mukha ay namumula sa galit at takot. Anong ginagawa mo rito, Isabel? You have no right to barge into my office. You lost that right when you used my name to steal from this company. Marrying, sagot ni Isabel, hindi nagpapasindak sa boses ng matandang lalaki. Lumingon siya kay Danica na ngayon ay pilit pa ring pinipindot ang enter key sa kanyang laptop. You're too late, Isabel. Isang mapanuyang nangiti ang pilit na iginuhit ni Danica sa kanyang nanginginig na labi. The transfer is complete. Wala ka ng ebidensya. Tiningnan niya ang babaeng pilit na umagaw sa kanyang buhay at sa halip na sumigaw, isang ngiti ng awa ang ibinigay niya rito. Marco, pakita mo sa kanya, utos ni Isabel. Lumapit si Marco at iniharap ang tablet kay Danica. Ang mga mata ng nakababatang babae ay nanlaki nang makita ang screen. Ang perang akala niya ay naipadala na sa ibang bansa ay naka-hold at ibinalik sa main corporate vault ng kumpanya. Akala mo ba hahayaan kitang makapasok sa sistem ng walang bantay? Sabi ni Marco, ang boses ay puno ng profesionalismo at babala. Bago mo pa i-click ang send, na-reroute ko na ang lahat ng destination accounts pabalik sa kumpanya. You didn't transfer the money to safety? You just handed us the exact paper trail of your theft. Tuluyang bumagsak ang balikat ni Danica. Ang kanyang kayabangan ay natunaw, pinalitan ng isang matinding paninisi. Lumingon siya sa kanyang ama at nagsimulang umiyak. Dad, gawin mo ang paraan.
ayokong makulong. Sabihin mo sa kanila na si Renzo ang nag-utos sa atin. Napailing na lamang si Isabel habang pinapanood ang mga ahente ng NBI na binabasa ang Miranda rights sa mag-ama. Ang mga kalaban na akala niya ay hindi matitinag ay ngayon ay nagtuturuan naglalaho ang kanilang huwad na katapatan sa unang pagsubok ng batas. Nang mailabas na sina Danica, lumabas din si Isabel at dumiretso sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan ang presinto kung saan nakapit si Renzo. Sa loob ng interrogation room, nakaupo ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang desperadong takot. Ibinaba ni Isabel sa ibabaw ng bakal na mesa ang isang dokumento. Ano yan? Mahinang tanong ni Renzo, hindi makatingin ng diretso sa mata ni Isabel. Petition for annulment. Malamig na sagot ni Isabel. Pirmahan mo. Kapag pinirmahan mo iyan, hindi na isasali ni Amara ang pamilya mo sa civil damages. Hahayaan ko silang magsimula ulit nang walang utang sa akin kahit na kinuha na ng korte ang mansyon niyo sa Batangas. Biglang nag-angat ng tingin si Renzo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Kinuha mo ang bahay ni Mama, wala kang puso, Isabel. Huwag mo akong turuan tungkol sa puso, Renzo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ngunit pinili mong sunugin ang bahay ng papa ko. Pirmahan mo o hahayaan kong habulin ng mga bangko ang kapatid at ina mo hanggang sa wala na silang makain. Nanginginig ang kamay ni Renzo habang kinukuha ang pluma. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, nararamdaman ni Isabel na ang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg sa loob ng 10 taon ay unti-unting nakakalas. Nang matapos si Renzo, ibinalik niya ang papel kay Isabel. Ngunit sa sandaling kunin ni Isabel ang dokumento, biglang nagdilim ang paningin ni Renzo. Ang kanyang pagkatalo ay naging isang mapanganib na kabaliwan. Tumayo siya nang mabilis itinumba ang bakal na mesa at inabot ang leeg ni Isabel. Kung masisira ang buhay ko, isasama kita pababa. Bulyaw ni Renzo, ang kanyang mga daliri ay pilit na umiipit sa hininga ni Isabel. Ang paligid ay naging magulo, ngunit bago pa man tuluyang mawalan ng hangin si Isabel, isang malakas na puwersa ang humablot kay Renzo. Mula sa kanyang likuran, inihampas ito pabalik sa pader at pinabagsak sa malamig na sahig. Umubo si Isabel, pilit na kumukuha ng hangin habang tinitingnan ang lalaking tumayo sa pagitan niya at ng kamatayan. Hindi ito ang mga pulis. Sino ang taong ito na handang isugal ang sariling buhay para iligtas siya mula sa huling kamandag ni Renzo? Ang mga bayani sa tunay na buhay ay hindi nakasuot ng kapa. Sila ay ang mga taong nananatili sa tabi mo nang walang hinihinging kapalit. Ang silid ng presinto ay nagkagulo kasunod ng sunod-sunod na pangyayari. Ang pagbagsak ni Renzo sa malamig na semento ay sinundan ng pagpasok ng mga pulis na mabilis na iginapos ang nagwawalang preso. Ngunit ang mga mata ni Isabel ay nakatuon lamang sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang nag-iisang figura na humarang sa kabaliwan ng kanyang dating asawa. Marco. Bulong ni Isabel habang nakahawak sa kanyang sumasakit na leeg. Ang kanyang hininga ay putol-putol pa rin. Paano mo? Agad na lumapit si Marco, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-aalala na matagal niyang ikinubli sa likod ng kanyang profesionalismo. Marahan niyang inalalayan si Isabel na umupo sa isang ligtas, na upuan ng kanyang mga kamay ay nanatiling malayo sa balat nito, sapat lang para magbigay ng suporta, ngunit hindi lumalampas sa respeto. Nang marinig kong pupunta ka rito nang mag-isa, sinundan kita. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng panginginig. Alam ko ang takbo ng utak ni Renzo, isang duwag na hayop na kapag naipit ay mananakit. Hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Habang pinagmamasdan ni Isabel si Marco, na nakikipag-usap sa mga investigador, pagkamulat ang nangyari. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay inilaan niya sa isang lalaking inubos ang kanyang pagkatao, habang ang taong tunay na rumespeto at pumrotekta sa kanyang kakayahan ay nanatiling tahimik sa background, naghihintay lang ng tamang oras para tulungan siyang bumangon. Kinabukasan, ang simoy ng hangin ay tila mas magaan. Bumalik si Isabel sa Batangas para asikasuhin ang mga huling detalye ng mga ari-arian. Ang dating mansyon ng mga Villafuerte ay nakasara na, ang malaking for sale sign na inilagay ng bangko ay nakasabit sa gate bilang isang monumentong nagpapaalala sa pagbagsak ng kasakiman. Kasama niya si Lola Esme
at si Amara nagtungo sila sa lupain ng kanyang ama. Doon ang mga trabahador na inupahan ni Renzo para gibain ang ancestral house ay pinalitan ng mga arkitekto at karpintero na inupahan ni Isabel upang simulan ang pag-aayos at pagpapaganda ng bahay. Kung nandito lang ang papa mo anak, sigurado akong napakasaya niya, malambing na sabi ni Lola Esme. Ang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa abalang mga manggagawa. Naipanalo mo ang laban at napanatili mo ang dangal ng pamilya. Hindi lang ito para kay Papa Lola. Sagot ni Isabel nakangiti, habang pinagmamasdan ang asul na kalangitan. Para ito sa bawat babaeng napaniwala na ang pagmamahal ay pagsasakripisyo ng sariling dangal. Nag-umpisa na akong mag-isip ng mga plano, Amara. Gusto kong gamitin ang bahagi ng nabawing pera para magtayo ng foundation na tutulong sa mga kababaihang biktima ng financial at emotional abuse. Tutulungan natin silang makabangon tulad ng pagbangon ko. Tumango si Amara puno ng pagmamalaki sa kanyang kaibigan. I will be your legal counsel for free. Sisiguraduhin nating maraming Renzo ang makakatikim ng hustisya. Nang mag-isa na lang si Isabel sa gilid ng bukid, lumapit si Marco. May dala itong 2 tasa ng kape. Tahimik niya itong inabot kay Isabel. Walang salita, ngunit ang pagtayo nila nang magkatabi tinitingnan ang lupain na unti-unting binubuhay muli ay sapat na para iparamdam ang isang bagong uri ng kapayapaan. Umalis ka sa kumpanya natin, 5 taon na ang nakalipas dahil sa sabutan nila Danica at Renzo. Simula ni Isabel, tinitingnan ng lalaking nasa kanyang tabi. Ngayon at napatunayan na ang inosensya mo, inaalok na ulit sa iyo ng board ang posisyon ng Chief Information Officer. Tumingin si Marco kay Isabel, isang mahinahong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Tatanggapin ko ang posisyon isa, pero sa isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Isabel, bahagyang nagtataka, ngunit hindi natatakot. Ano iyon? Ngunit bago pa makasagot si Marco, isang matandang babae ang mabilis na naglalakad palapit sa kanila mula sa gilid ng kalsada. Mukha itong pagod na pagod, ang mga damit ay marumi at ang buhok ay gulo-gulo. Nang makalapit ito, napaatras si Isabel. Si Doña Perla, ang dating reyna ng kanilang barangay, ay ngayon ay tila isang pulubing naghahanap ng limos. Isabel, parang awa mo na, umiiyak na pagsamo ng matanda, lumuluhod sa harapan ng babaeng pilit niyang winasak. Pinasara na ang mga accounts namin, wala kaming matuluyan. Tulungan mo kami kahit konting pera lang para sa apo ko. Ang kapatid ni Renzo, niloko rin ng asawa niya. Tiningnan ni Isabel ang babaeng nasa kanyang paanan. Ang huling katanungan bago ang huling kabanata. Hahayaan ba niya ang katarungan na tapusin ang pagdurusa ng pamilya Villafuerte? O bibigyan niya ng puwang ang kapatawaran kahit sa mga taong walang idinulot kundi sakit? Ang tunay na katarungan ay hindi laging nasusukat sa bigat ng parusang ipinapataw sa nagkasala, kundi sa kakayahan ng pusong palayain ang sarili mula sa lason ng poot. Tiningnan ni Isabel ang matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dating matapobreng si Doña Perla, na minsan ay itinuring siyang alipin at gatasan ng pamilya Villafuerte, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang mga luhang umaagos sa pisngi nito ay nag-iwan ng mga linya sa kanyang maalikabok na mukha. Naramdaman ni Isabel ang pagkirot ng kanyang puso, hindi dahil sa awa sa matanda, kundi dahil sa alaalang minsan ay naging pamilya niya ang mga ito. Ngunit ang mga sugat na iniwan nila ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral: ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagiging tanga. Tumayo kayo, Doña Perla. Malamig ngunit kalmadong utos ni Isabel. Hindi niya inabot ang kanyang kamay upang itayo ang matanda. Dahan-dahang tumayo si Doña Perla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na muling makakakuha ng pabor. Patawad, Isabel. Alam kong naging malupit ako, pero ang apo ko, wala siyang makain. Pagmamakaawa ng matanda na kayuko at hindi makatingin ng diretso, huminga ng malalim si Isabel. Ang kapatawaran ay ibinibigay ko na sa inyo para sa ikapapayapa ng kaluluwa ng aking ama. Ngunit ang tiwala at ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin noon ay matagal nang naglaho. Amara, lumingon si Isabel sa kanyang abogado. Kausapin mo ang principal ng eskwelahan ng pamangkin ni Renzo. Bayaran mo ang tuition fee ng buo para sa taong ito at magpadala ka ng grocery allowance na direkta sa pangalan ng bata. Walang kahit isang sentimo ang dadaan sa kamay ng mga matatanda ng Villafuerte. Kailangan nilang matutong magbanat ng buto
dahil wala na ang ATM na sumusuporta sa kanilang karangyaan. Napatanga si Doña Perla. Nakuha niya ang tulong para sa kanyang apo, ngunit kasama nito ang katotohanan na kailanman ay hindi na siya makikinabang sa pawis ni Isabel. Tumango na lamang ang matanda, tuluyang tinanggap ang kahihiyan at ang hatol ng kanyang sariling mga kasalanan bago mabagal na naglakad palayo. 6 na buwan ang lumipas. Ang sariwang hangin ng pagbabago ay tuluyang pumawi sa madilim na kahapon ni Isabel. Sa loob ng malawak na ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, ang mga ilaw ay kumikinang sumasalamin sa mga ngiti ng mga taong dumalo. Nakatayo si Isabel sa entablado na kasuot ng isang eleganteng puting suit na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Kakapirma lamang niya ng kontrata bilang bagong regional vice president ng kanilang kumpanya. Ngunit ang mas nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata ay ang paglulunsad ng kanlungan ni Francisco, isang foundation na naglalayong magbigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ng kanilang mga asawa. Ang kalayaan ay hindi isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang karapatan na binabawi natin kapag sinubukan itong nakawin ng iba. Ang huling linya ng kanyang talumpati ay sinalubong ng nakakabinging palakpakan. Pagkababa niya ng entablado, sinalubong siya ni Marco. Ang lalaking naging tahimik na sandigan niya sa mga nagdaang buwan ay nakangiti, ang mga mata ay puno ng paghanga. Marahan nitong inilagay ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng likod ni Isabel upang alalayan siya sa gitna ng maraming tao, isang simpleng galaw na nagbigay ng mainit na kuryente sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Renzo. "Congratulations, Madame Vuo," malambing na bati ni Marco. "The foundation is officially alive. Your father would be so proud." "We did this, Marco." "Salamat." Nakangiting sagot ni Isabel, ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Nang matapos ang gabi, nagdesisyon si Isabel na maglakad palabas ng hotel papunta sa parking area. Ang gabi ay malamig at tahimik, isang malaking kaibahan sa ingay at gulo ng kanyang buhay. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Habang naghihintay siya sa sasakyan, napansin niya ang isang bulto ng lalaki na nakaupo sa gilid ng basurahan malapit sa kalsada. Nilalapitan ito ng gwardya para itaboy. Ang damit ng lalaki ay gusot-gusot at marumi, ang buhok ay mahaba at walang ayos. Nang lumingon ang lalaki dahil sa ilaw ng mga sasakyan, tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabel. Si Renzo. Dahil sa patong-patong na kaso at kawalan ng pera pang piyansa, matapos siyang iwan ni Danica at ng pamilya nito, nakalaya lamang si Renzo, pansamantala matapos itong magmakaawa sa isang public attorney. Ngunit ang kanyang buhay ay tuluyan ng nasira. Walang kumpanya ang tatanggap sa isang magnanakaw. Walang kaibigan ang nag-alok ng tulong. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Renzo ang babaeng tinalikuran niya, ang babaeng ginawa niyang alipin, na ngayon ay kumikinang sa tagumpay at kapangyarihan. Pilit na tumayo si Renzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Humakbang siya palapit, tila gustong humingi ng tawad, tila gustong ibalik ang oras. "Isa!" Basag at nanginginig na tawag ni Renzo. Ngunit si Isabel ay hindi umatras. Hindi rin siya sumigaw o nagalit. Tiningnan niya lang si Renzo. Isang tingin na walang bahid ng puot, walang bahid ng sakit at higit sa lahat walang bahid ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa isang estranghero na hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa kanyang mundo. Iyon ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong mapagmataas ang mapagtanto na siya ay tuluyan ng nawalan ng halaga. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ni Isabel. Bumaba si Marco, binuksan ang pinto para sa kanya at nag-alok ng isang mainit na ngiti. Sumakay si Isabel, hindi na muling lumingon sa lalaking naiwan sa dilim at lamig ng gabi. Habang umaandar ang sasakyan palayo, iniwan nila si Renzo. Nayakap ang kanyang sarili, pilit na pinupulot ang mga piraso ng kanyang basag na kayabangan. Nakasandal si Isabel sa upuan ng sasakyan habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ang biyahe nila pabalik sa Tagaytay ay naghihintay kung saan naroon ang bagong tahanan na ipinatayo niya para sa kanyang ina at para sa kanyang sarili. Ngunit pagdating niya sa kanyang kwarto ng gabing iyon, may nakita siyang isang lumang kahon ng sapatos sa ibabaw ng kanyang kama. Ang kahon na iniwan ni Lola Esme bago ito matulog. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang bagay na nagdala sa kanya sa huling hudyat ng kanyang nakaraan.
Sa loob ng lumang kahon ng sapatos, nakapatong ang dalawang bagay na minsan ay sumimbolo sa kanyang pagkabilanggo. Ang una ay ang maliit na pelus na kahon na naglalaman ng mamahaling relo, ang regalong nabitawan niya sa hallway noong gabing madiskubre niya ang pagtataksil ni Renzo. Ang pangalawa ay ang kanyang singsing sa kasal. Ang malamig na metal na hinubad niya sa ilalim ng madilim na mesa ng kanyang opisina. Nakiusap pala si Lola Esme kay Amara na kunin ang mga ito matapos ang investigasyon, hindi para ipaalala ang sakit, kundi para ipaalala ang kanyang tagumpay. Hinawakan ni Isabel ang singsing. Dati ang pakiramdam nito sa kanyang daliri ay tila isang mabigat na posas na kumokontrol sa kanyang bawat galaw. Ngayon isa na lamang itong ordinaryong piraso ng metal na wala ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Pinatawad na ba niya si Renzo? Oo. Pinatawad niya ang lalaking nanakit sa kanya, pati na rin ang pamilyang umabuso sa kanyang kabaitan. Ngunit ang kapatawarang iyon ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik ng koneksyon. Ang pagpapatawad ni Isabel ay isang pinto na isinara niya ng tuluyan upang hindi na makapasok ang anumang puot na lalasong muli sa kanyang puso. At higit sa lahat, pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa sobrang pagtitiis at sa paniniwalang kailangan niyang bilhin ang pagmamahal. Nang sumapit ang umaga, sinalubong siya ng malamig at sariwang simoy ng hangin sa terrace ng kanilang bagong bahay sa Tagaytay. Ang tanawin ng lawa ay kalmado, tila sumasalamin sa kasalukuyang estado ng kanyang kaluluwa. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Wala nang mga gabing puno ng pag-aalala sa mga nawawalang pondo sa bangko. Wala nang mga peking ngiti sa harap ng mga kamag-anak. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang marahang paglapat ng isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Marco. Inabot nito ang isang tasa ng kape. Ang mga mata ay puno ng tahimik, ngunit malalim na pagmamahal. Walang malalaking salita, walang pangakong pabigla-bigla. Ang presensya lamang ni Marco, ang paggalang nito sa kanyang mga desisyon at ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa tabi nito ay sapat na para maramdaman ni Isabel na karapat-dapat siyang mahalin ng totoo. Sumandal siya ng bahagya sa balikat ni Marco, hinahayaan ang init ng umaga na yakapin silang dalawa. Ang pinakamalaking aral na iniwan ng kanyang nakaraan ay ang pag-unawa sa tunay na halaga ng isang babae. Ang pag-ibig na nag-uutos sa iyo na paliitin ang iyong sarili, na ibigay ang lahat hanggang sa ikaw ay maubos, ay hindi pag-ibig, ito ay pang-aabuso. Ang tunay na pamilya ay hindi ka itatali sa utang na loob na sisira sa iyong kinabukasan. Bago mo mahalin ang ibang tao ng buong buo, kailangan mo munang magtayo ng isang matibay na pader ng pagmamahal sa sarili, isang pader na hindi kayang tibagin ng sinumang mapagsamantala. Kinahapunan nagtungo si Isabel kasama ang kanyang ina at si Lola Esme sa isang maliit na kapilya malapit sa kanilang bahay. Sa gilid ng pintuan ay may isang malaking bakal na kahon para sa mga donasyon na inilalaan para sa mga ampunan. Huminga ng malalim si Isabel. Kinuha niya ang mamahaling relo at ang kanyang lumang singsing sa kasal mula sa kanyang bag. Walang pag-aalinlangan inihulog niya ang mga ito sa loob ng metal na kahon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga alahas sa ilalim ng kahon ay tila isang malakas na kampana na naghudyat ng kanyang ganap na paglaya. Ang mga bagay na binili ng kanyang luha ay magbibigay na ngayon ng pag-asa sa ibang buhay. Lumabas siya ng kapilya at tumayo sa tabi ng kanyang ina. Tiningnan niya ang malawak na kalangitan. Ang mga labi ay dahan-dahang bumuo ng isang dalisay at matamis na ngiti. Ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha, tinatangay ang huling alikabok ng kanyang nakaraan. Hindi ako iniwan, tahimik na bulong ni Isabel sa hangin, ang boses ay puno ng lakas at katiyakan. Ako ang nakalaya.